Ang salita ng Diyos ay ating pahalagahan. Kaligtasan ng makasalanan, dito matutuklasan. Kahalagahan ng Biblia ay hindi kayang sukatin. Habang may panahon pa, ito ay salisikip.
Tayo ay lumapit sa Kanya, sumamba at magbigay, galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ay ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupang inaalagaan. May pagpapasalamat, siya ay purihin ng mga awitin, may tuwa at galak. Sapagkat ang Diyos ay Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Tayo po ay manalangin. Panginoon, magandang umaga po. Kami po ay nagpapasalamat sa isang napakagandang umaga na inyong pinagkaloob. Nawa po ay maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin na manambahan sa iyong harapan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May kagalakan po nating itaas ang ating mga kamay at ang ating pong mga kamay na ito ay ating pong gamitin upang ipadama ang kapayapaan at pagkakaisang Kristiyano. Tayo pong lahat ay magbatian ng kapayapaan ng Panginoon.
Ang mga anak ng Diyos na umiibig sa Panginoon ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang makapangyarihan at ang dakilang pangalan ng ating pong Diyos, ang ating pong magulang. Salamat po at tayo ay muli na magkakasama upang siya ay katagpuin at sambahin sa Espiritu at katotohanan at maligayang araw po ng Panginoon sa ating lahat. Welcome po sa Magil Memorial Church, sa mga kapatid na ngayon lamang po natin nakasama sa pananambahan. At kung meron man po ngayon lamang natin nakasama sa pananambahan, inaanyayahan po natin na tumayo. At gayon din po, maraming salamat po sa inyong mga panalangin. Kami po ay muli naririto at kasama po ninyo ang kapatid na Ate Noemi de Mesa. Salamat po sa inyong mga panalangin para sa isang ligtas at maluwalhating pagbabalik. Kami nga po ay nakabalik po noong Huwebes before 11 o'clock in the evening. At purihin po ang Panginoon. Ang kagalakan po ay patuloy po nating damhin sa ating pong pakikipagtagpo sa Panginoon. Sa lahat po ng mga kapatid na nagdiriwang ng masasayang okasyon sa kanilang buhay sa pagsapit po ng anibersaryo ng kasal at ng iba pong mga pagdiriwang sa sambahayan at gayon din po sa pagdiriwang ng kaarawan. Atin nga pong binabati ang lahat ng nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw at gayon din naman po sa buong linggo pong ito, ang mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan ay naririto po sa ating Magil Bulletin. Atin pong binabati ang bawat isa. Ngayong pong araw, mga kapatid na Sofia Ilagan, Reverend Gilry A. Tadjosa. At gayon din po simula October 3 hanggang October 5. Ating pong ipahayag ang ating kagalakan sa Panginoon. Awitin po natin ang maligayang bati. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumayin niyo nawa, maligayang tunay, maligayang lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumain niyo nawa ang ligayang tunay, kahit manawari lumawig ang buhay. Lumawig ang buhay. Binabati po natin ang buong kapatiran sa pagdiriwang po natin ngayong pong linggo ng Christian Education Sunday at gayon din po ng ating Board of Christian Educators Sunday. Naririto po sa altar ang ating mga kapatid na bumubuo po ng Board of Christian Educators at gayon din po ang ating mga Christian Education Workers at ang ating pong mga local lay workers. Purihin po natin ang Panginoon sa kanila pong buhay. Ating pong patuloy na isama sa ating panalangin ng mga kapatid natin na mayroong mga karamdaman. Naririto po ang kanilang mga pangalan sa ating pong bulletin at gayon din naman ang mga kapatid na Arturo Paraleon na nasa pagamutan ngayon, bunga ng isang aksidente. At gayon din po ang kapatid na Dodong Perez na nasa ospital po ngayon. At nagpapagaling ang ating kapatid na Nanay Rita Olaveja at ang iba pa nating mga kapatid na may karamdaman, patuloy po natin silang isama sa ating pong mga panalangin. Naririto po ang ating mga gawain para sa linggong ito. Simula po ngayong araw at gayon din naman hanggang October 6. Atin po itong pansinin, atin po itong daluhan, atin po itong ipanalangin. At nais ko lamang pong ipaalaala at ipag-anyaya sa mga kapatid natin ang isang
pananambahan mamaya ng pag-alaala para sa buhay ng ating kapatid na Florante Boy Pascua. Mamaya po ikadalawa ng hapon. At gayon din po para sa mga kaanib ng konsilyo, sa October 6 po ay mayroong regular church council meeting at sa October 13, ito po ang aking pong pinapaalaala sa lahat po ng bumubuo ng mga lupon at gayon din sa mga opisyales ng lahat ng church-recognized organization. Tayo pong lahat ay may pag-aaral hinggil sa mahalagang mga provision na isinasaad ng ating konstitusyon ng UCCT. Sa October 13 po ito, second Sunday of October, meron po tayong sama-samang pag-aaral. Kaya po ngayon pa lamang atin na pong itala sa ating pong kalendaryo. Ito po ay simula umaga hanggang tanghali. Kaya po mahalaga na ito po ay ating mapaghandaan at tayo po ay dumalo. Ating din pong pinapaalaala ang susunod na linggo, ang October 7 po, ito po ay National Christian Young Adult Fellowship Sunday. Ating pong inaanyayahan ng ating mga young adults para po sa ating selebrasyon ng linggo ng mga young adults. At gayon din po, ang ating mga kalalakihan, patuloy po natin sila na pinasasalamatan sa kanilang campaign na Bring Your Bible Every Day. O kaya naman po ay sa lahat ng ating mga gawain, atin po itong alalahanin, hindi lamang ang mga kalalakihan ang magsasagawa nito, kung hindi tayong lahat, samahan po natin ng mga kalalakihan upang dalhin po natin ang ating banal na kasulatan sa araw-araw at lalo tigit po sa lahat ng ating mga gawain ng pagpapatatag ng ating pananampalataya, lalo tigit ay sa ating pong pananambahan. Narito po sa ating bulletin ang talaan ng mga kapatid natin na bumubuo ng Board of Christian Educators. Atin po silang itaas sa Panginoon at patuloy po natin silang samahan sa kanilang nga pong mahalagang gawain. Patuloy po natin inilalathala ang paninindigan ng ating pong United Church of Christ in the Philippines. Ito po ay Part 5, hinggil po sa Reproductive Health Bill. At gayon din naman, ating pong patuloy na pagnilayan ang isang halagin dito hinggil po sa ating pong pagbibigay. Ang pamagat po nito ay ang kagalakan ng pagbibigay mula po sa ating kapatid na Sister Lorma Baby Labaro. Salamat po sa lahat ng ating pong mga kapahayagan ng pagtataguyod at ng ating pong pakikiisa sa gawain ng ating pong kapatiran ng Maging Memorial Church at gayon din naman po sa ating pagkakaloob ng mga pananalapi. At narito po ang halagang pumasok noong September 23. Purihin po ang Panginoon. Ating pong itaas sa Panginoon ang lahat ng ating mga kapatid na mga guro na ngayon po ay sumasailalim sa licensure examination for teachers. Ito po ay board exam sa lahat ng mga guro at ating pong hilingin ang patuloy na patnubay at karunungan na pinagkakaloob ng ating pong makapangyarihang Diyos at gayon din naman po ang pakikipisan ng Banal na Espiritu sa kanilang lahat sa mga oras pong ito. Tayo po ay magsabi ng Amen. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan.
Panginoon, salamat sa mga bukas palad na nagkaloob ng mga handog na ito. Nawa, magamit namin ito sa lalong ikalalago ng aming iglesia. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y dumako sa ating tugunang pagbasa. Mga karapatan at tungkulin ng isang apostol. Hindi ba ako'y malaya? Hindi ba't ako'y apostol? Hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba't kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Kung ayaw makilali ng iba ang aking pag-apostol, dapat namang kilaliin niyo ako. Kayo ang katunayang ako'y apostol ng Panginoon. Ito ang sagot ko sa mga magsisiyasat sa akin. Wala ba kaming karapatang kuskusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ni Pedro, ng ibang apostol at mga kapatid ng Panginoon? Kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Sinong kawal ang naglilingkod sa sariling gugol? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Ang sinasabi ko ay hindi batay sa ginagawa lamang ng tao. Iyan din ang sinasabi ng kautusan. Nasa saad sa kautusan ni Moises na huwag mong bubusalan ang mga baka habang ginagamit sa pag-giik. Talaga bang ang mga baka lamang ang inaalala ng Diyos? Hindi, tayo ang tinutukoy niya. Dahil sa atin kaya ito nasulat, sapagkat ang nag-aararo at ang bumigiik ay umaasang may kaparte siya sa aalipin. Naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga kapakip-kinabang na material mula sa inyo? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, di lalo na kami. Gayon may hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Sa ganyan din paraan, ipinagutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng mabuting balita.
Manalangin po tayo sa Panginoon. Kumikilos po kayo sa loob ng banal na santuaryong ito. Nadarama po namin ito sa aming pumuli na pagkakatipon upang katagpuin kayo sa Espiritu at pananambahan sa pamagitan po ng kapayapaan, sa pamagitan po ng kagalakan, sa pamagitan po ng pananampalataya na ngayon aming Panginoon ang siyang nararamdaman namin sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay na kayo ay makapangyarihan, tunay na kayo ay dakila at tapat. Amin pong itinataas sa inyo ang aming nga pong pagpapasalamat, ang aming pagpupuri, ang aming pong pagdakila, ang aming pong kagalakan. Nararapat lamang po na kinanli ng inyong nga pong kapahayagan, aming Panginoon, ng inyong pag-ibig, ng inyong mga pagpapala at ng inyong mga himala sa aming buhay. Sa pamagitan ng aming pananambahan ngayon, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming itinataas sa inyong banal at makapangyarihang pangalan sa trono ng inyong biyaya at walang hanggang pagpapala at mga himala. Subalit sa lahat ng ito, kinikilala namin, O Diyos, ang lahat ng aming pagkakasala na aming nagawa, lihim o hayag, sa aming pagsasalita. Panginoon, igawad po ninyo sa amin at aming aakinin ng mayroong pong pagpapasalamat at pakilala ang inyong pagpapatawad. Dumadaloy ang kapahayagan ng inyong katapatan, ng inyong kabutihan. Nadarama po namin ito at ibinabalik po namin sa inyong pagpapasalamat sa pamagitan nga po ng pagsabit ng kaarawan ng aming pong mga mahal sa buhay, ng aming mga kapatid sa iglesyang ito. Panginoon, sa mga nagdiriwang ng kaarawan, gayon din naman ang anibersaryo ng kasal at iba pong mga masasaya ng punong-puno ng kagalakang karanasan sa buhay, bunga ng inyong paggagawad ng pagtatagumpay, ng pagkakasundo, ng inyong pag-iingat, ng inyong pagliligtas, ng pagtugon ninyo sa mga panalangin. Panginoon, maraming salamat po. Amin din pong tinataas sa inyo ang aming patuloy na pananangan sa inyong kapangyarihan at sa inyong hapong mga himala, bunga ng inyong pong pagpapagaling sa mga karamdaman at patuloy aming Panginoon na pagkagawad ng inyong hapong mapagpalang mga kamay na nagpapagaling sa anuman pong aming mga nararamdaman ng mga kabigatan, ng mga kahirapan naming Panginoon. Salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay ng kapanatagan at katatagan ng pag-asa sa lahat ng mga kapatid na mayroong pong mga pasanin. Ang mga kapatid na nasa loob ng paggamutan namin silang tinataas ngayon. Mga kapatid Arturo Paraleon, Panginoon, ang inyong patuloy na pagpapagaling sa kanya. Panginoon, ang aming kapatid na Dodong Perez, aming kapatid na Nanay Lita Labeja, ang iba pa namin mga kapatid na nasa aming puso at isipan, aangkinin namin ang inyong himala, inyong pagpapagaling sa kanila. Tinataas po namin sa inyo ang mga sambahayan, ang bawat bumubuo at kaalim ng mga tahanan, saan man sila naroon, ano man ang mga gawain. Panginoon, ang mga kapatid na naroon sa malalayong bansa at bahagi ng aming hapong bansa sa bahagi ng buong daigdig. Pangunahan niyo po sila at ingatan, pagtagumpayin sa kanila pong mga gawain. Ang lahat ng mga magulang, mga ina, ang mga ama, ang mga anak, patuloy na buklorin ninyo sa inyong pag-ibig, sa pananampalataya at pag-asa. Panginoon, tinataas namin sa inyo ang lahat po ng mga guro na sumasailalim sa board exam na pinagkakaloob ngayon para po sa licensure examination for teachers, ang lahat ng aming pong mga mahal sa buhay, ang lahat po aming Panginoon, ang aming mga kaibigan, ang lahat ng aming mga guro na ngayon ay
sumasailalim sa pagsusulit na ito. Dito po sa Magil, ang kapatid na Elsa, Evangelista, ang kapatid na Ira Tolentino, ang kapatid na Nenet Abara, aming Panginoon, ang iba pa naming mga kapatid na ngayon sila ay patuloy na umaharap sa ganito nga pong board examination. Aming aakinin ang inyong biyaya ng karunungan, ang inyong patnubay sa kanila, kapayapaan sa kanilang puso at isipan. Pangunahan niyo po sila, aming Panginoon, at maluwalhati po o dakilang Diyos na sila po ay makasulit sa ganito pong bahagi ng kanilang nga pong gawain at paglilingkod bilang mga guro. Aakinin namin ang kanilang katagumpayan, naming Panginoon. Tinataas din namin sa inyo ang mga kaanib ng Board of Christian Educators, ang bumubuo po ng aming pong bose, ang aming mga Christian education workers, ang mga lay workers sa aming Panginoon, ang lahat ng inyong mga nakabahagi sa gawain ng ministeryo sa pagtuturong Kristiyana. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang kabuuan ng iglesyang ito. Tinataas po namin sa inyo ang mga gawain. Tinataas po namin sa inyo ang bawat isang kapatid, aming Panginoon, na patuloy na inyong ginagamit at patuloy na nagtatalaga ng kanilang buhay. Ang aming mga kapatid na mayroon pong mga panalangin sa mga sandaling ito, ay tinataas sa inyo, dinadala sa inyo ng buong pananampalataya at kataimtiman. Ang kinig po nila at aakinin namin ang inyong banal na kasagutan sa kanila nga pong pagdulog sa inyo. Panginoon, igawad po ninyo sa aming pamayanan, sa aming lalawigan at sa buong bansang Pilipinas ang inyong patnubay. Tinataas po namin sa inyo ang aming pong mga tigapanguna, ang mga leader sa aming bansa. Tinataas po namin sa inyo ang mga pamilyang Pilipino sa kanilang patuloy na pagsisikap upang magtagumpay sa buhay at maitaguyod ang mga pamilya. Ang lahat nga po ng ito, aming Panginoon, ay aming itinataas sa inyo. Tinaakin po namin ang inyong banal na katugunan at gayon din po pinagpapasalamat ang inyong biyaya ng pagliligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang pagbasa ay masusuntungan po natin sa Ebanghelyo ayon kay Mateo. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan mula sa Mateo. Ang kabanata ay 5, ang talata ay 1 hanggang 2. Gayun din sa kabanata 7, ang talata ay 28 hanggang 29. At sa kabanata 28, ang talata 11 hanggang 20. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok.
Pagkaapo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila ay tinuruan niya ng ganito. Sa kabanata 7, ang talatay 20 at 8 hanggang 29. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Kaya humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Tayong lahat ay magsabi ng Amen.
God is good. All the time. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are marching in the light of God. African, of course, English, and Spanish. Paano kaya sa German o sa Dutch? Sa Deutsch. Ang alam ko po, natutunan ko lang, ang marching in the light of God, masasabi ko po sa German yun, marching in the lights of good. Kasi po yung light, light, at yung God, good. So, we are marching in the lights of good. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa inyong biyaya, sa inyong kaliwanagan, ang ilaw na walang hanggan, ang ating pong Panginoon. Sabihin po natin, a blessed Christian Education Sunday. A blessed Boses Sunday. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid, ang ating pong bumubuo ng Board of Christian Educators, at gayon din naman po ang ating pong Christian Education Ministry. Malapit na po ang World Teachers Day, at ito po ay magdiriwang ngayon pong October 5. At alam natin, napakalaki ng selebrasyong ito. At ang buong daigdig ay abalang-abala para po sa nalalapit na pagdiriwang, para po sa mga dakilang nilalang ng sandaigdigan ng mga guro. Kabilang po sa maraming mga tao na di ko malilimutan sa aking buhay ay ang aking pong grade 1 teacher, at gayon din po ang aking mga naging Sunday School at BCS teachers, sapagkat sila po ay bahagi ng aking panimulang pagkatuto. Sino po ba ang nagmamahal sa ating mga guro? Magsabi ng Amen. Sino po ang nagmamahal sa ating bose? Magsabi ng dalawang Amen. Salamat po sa ating lahat na nagpapahayag ng ating pagmamahal sa kanilang lahat. Muli po, hinihiling ko na pasalamatan natin ang ating pong mga Christian education workers, ang ating pong bose at ang ating mga local lay workers. Palakpakan po natin sila. Alam niyo po, ang isa sa na-appreciate ko sa aming karanasan sa pagdalaw po sa Duisburg, Germany, pahintulot niyo po na ibahagi ko ang mga karanasan namin doon, ay kami po ay nagpunta po doon ng September 12 at nakabalik po kami ng September 27. Ang karanasan po namin sa ikalawang araw doon, kasama po si Ate Noemi, kami po ay ginabayan ni Pastor Yan at ni Pastor Iris Christopsik. Sila po ay mga magulang ni Till Jan Christopsik. Kung naalala niyo po si Till Jan, siya po yung ating youth intern mula po sa Duisburg, Germany, sa pamamagitan ng UEM, yung United Evangelical Mission. At yung pong sinasabi kong karanasan, kami po ay pumunta doon sa gymnasium. Ang gymnasium po ay hindi yung katulad na alam po natin dito na ginagamit po para sa sports. Ang gymnasium po sa Germany ay secondary school. Nagpunta po kami sa gymnasium o sa secondary school. Ito po yung eskwelahan na pinag-aralan at dito nagtapos po ng secondary education si Till. At ano po ang aming pinuntahan doon sa paaralan na yon? Kami po ay dumalo sa tinatawag na religion class. So yung pong mga pupils doon na
sumasailalim sa religion class, sila po ay mga evangelical. So sila ay mga Protestant. Dahil hiwalay po yung klase ng mga Catholic pupils. At ang mga nagtuturo po sa kanila ay mga pastor. Ang mother po ni Tiljan ay isang pastor at yun po ay bahagi ng kanyang pagtuturo doon sa gymnasium o sa secondary school. At ang father naman po ni Tiljan na isa ring pastor, ang siya namang pong coordinator o nagsusupervise ng mga religion classes. Siya po nakikipag-ugnayan sa mga eskwelahan at itinatalaga doon yung pong mga religion teachers. Masasabi ko po na isang magandang karanasan ang makadalo sa kanilang religion class. At doon, amin pong mismo na nakita, amin pong mismo na naranasan kung paano po ginagawa yung religion teaching sa mga kabataan, sa mga batang Aliman o mga batang Germans. Doon po, itinuturo sa kanila ang hinggil sa Bible, hinggil sa church, at hinggil sa pananampalataya. Meron din po kaming karanasan na kami ay pumunta sa isang Protestant church o sa evangelical church na kung saan twice, 2 beses sa loob ng isang buwan, meron silang chapel service para sa lahat ng mga Protestant students o pupils at doon pinayayaman ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Opo, mga minamahal na mga kapatid, yun po ay sa Germany. Of course, iba po ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Ang nais ko lamang pong bigyan ng pansin, tunay na napakahalaga ng pagtuturo ng pananampalataya para sa ating pong mga kabataan. At doon sa Germany, meron silang pagkakataon upang sa paaralan ay kanilang maunawaan ang hinggil sa kanilang pananampalataya, ang pagkakaunawa sa banal na kasulatan at gayon din sa iglesia. Ano kaya ang mangyayari kung ang iglesia ay hindi kikilos sa pagtuturo? Ano kaya ang mangyayari kung ang iglesia ay hindi kikilos upang buklurin ang mga tao sa pamagitan ng pagtuturo? Ang Ebanghelyo po ayon kay San Mateo na ating pong binasa mula po sa Mateo Kabanata 5, Mateo Kabanata 7, at gayon din naman Mateo Kabanata 27, ay nagpapahayag tungkol kay Hesukristo bilang guro. Sabihin nga po natin ng malakas, guro, teacher. Pinapahayag ng Ebanghelyong ito ng ating Panginoong Hesukristo bilang guro ay may kakayahan na magpaliwanag ng kautusan ng Diyos at magturo ng kanyang pag-ibig. Sa Kabanata 5, talata 1 hanggang 2, sa Kabanata 7, talata 28 hanggang 29, at sa Kabanata 28, ang talata 11 hanggang 20, ipinapakita po dito ang mga pagkakataon ng pagtuturo ng ating Panginoong Hesus sa mga puok na kanyang nadaraanan. Doon po sa bundok, doon po sa Kabanata 5, talata 1 hanggang 2, at sa mga sumusunod pang mga talata, nakita natin doon ang ating Panginoong Jesucristo kung may pagkakataon, siya ay nagtuturo. Kahit saan po itong lugar, kahit nga po doon sa bundok. At gayon din naman, kakaiba ang kanyang pagtuturo. Di katulad ng mga eskriba, ang pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo ay puspos ng kapangyarihan. Nadarama ng mga tao ang kanyang pagtuturo. Bakit po? Sapagkat mayroong pong pagmamahal. Mayroong pong genuine concern sa buhay ng mga tao. Yung kanyang paraan ng pagtuturo. Hindi lamang po para makapagturo. At ang Mateo Kabanata 28, talata 20 naman, ay nagsasaad ng pagpapahayo o ng Great Commission. Ibig sabihin, kinakailangang humayo at tayo ay magturo. Opo, mga minamahal na mga kapatid, atin po ngayong itinataas ang ating pagpapasalamat sa Diyos sa biyaya
ng ministeryo ng pagtuturo na ipinagkatiwala sa buong iglesia, na ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Sa pangkabuuan, mabuting alalahanin natin at bigyan po natin ng pansin na dahil sa pagtuturo at dahil sa paggabay ng ating Panginoong Hesus, ang iglesia ay nabuo. Amen po ba doon? Kung wala pong pagtuturo at kung walang paggabay o nurturing, maaari po na wala ang iglesia. Subalit, ito po ang ginawa ng ating Panginoon. Ang kanyang pagtuturo, ang kanyang paggabay, ang teaching and nurturing na ginawa ng ating Panginoong Hesus kung kaya't ang iglesia ang nabuo. Kaya kung may damdamin po tayo na mag-church planting o patuloy na magbuo at magtatag ng mga iglesia, mahalaga at kailangan po natin ang mga magtuturo, ang mga gagabay sa mga tao para sa pagbubuo ng iglesia. Sapagkat sa mga panahong inilagi ng ating Panginoong Hesus dito sa sanglibutan, kung aalalahanin natin, ang pangangaral ay isa sa kanyang pinagtuunan, pinagtuunang isagawa. Ang kanyang mga alagad ay kanyang tinuruan. Dito po pumapasok yung pong equipping and empowering na tungkulin ng mga leader sa iglesia. Empowering and equipping task ng mga tigapanguna sa iglesia. At ito po ang ginawa ng ating Panginoon. At pinagtagubilin niya na mamalakaya ng mga tao ang kanyang mga alagad upang humayo. Kaya nga po sa Mateo, Kabanata 4, ang talata ay 19. Ipinapahayag po doon ng ating Panginoong Hesus ang kanyang paanyaya nang sabihin niya, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng tao. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Naruroon po ang paghayo. Naruroon po ang pagsunod, ang pangangailangan ng paghayo at pagsunod sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ito po ang dahilan ng kanyang pagparito ayon sa pagkakasalaysay ng banal na kasulatan. Ang kanyang ministeryo ay hindi lamang nagwakas sa kanyang kamatayan at hindi lalong nagwakas sa kanyang muling pagkabuhay. Sapagkat ang ministeryo ng ating Panginoong Hesus sa katotohanan ay ipinagpapatuloy ng kanyang matatapat. Sa katotohanan ay pinagpapatuloy ng kanyang matatapat na mga alagad at ng kanyang matatapat na mga mananampalataya sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Kung tayo po ay mga matatapat na tagasunod at mananampalataya ng ating Panginoong Hesus na nagpapalaganap ng kanyang kaharian, sabihin po natin ng sabay-sabay, Amen! Purihin po ang Panginoon. Ang iglesia po ay nabuo at natatag na may pangakong ang ating Panginoong Hesukristo ay muling babalik. Ito po yung katotohanan. Kung kaya tayo ay patuloy na humahayo, kung kaya tayo ay patuloy na nagtuturo, sapagkat alam po natin ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay muling babalik, makakasama po natin. At upang ang ating gawain ng pagsunod ng paghayo at ng ating pagtuturo ay isulit po natin sa Kanya. Ito ang ating pong bahagi sa pagtatatag ng Kanyang kaharian. Ang ating patuloy na paghayo, ang ating patuloy na pagtuturo hinggil sa Kanyang banal na kalooban. Makikita po natin, higit sa lahat, ang katotohanan na ang iglesia ay naatasan na magturo at gumabay sa mga tao. Ito po yung napakahalaga na kinakailangang madama po natin at gayon din naman maunawaan natin. Na ang iglesia ay naatasang magturo at gumabay sa mga tao. At ang bawat isang anak ng Diyos, tayo pong lahat,
ay naatasang mamatnubay at magturo sa lahat ng tao sa iba't ibang pook. Tayo po ay naatasang mamatnubay at magturo sa lahat ng tao. Ibig sabihin, kinakailangan tayo pala ay hindi lamang sa loob ng simbahan. Hindi lamang tayo sa loob ng santuario. Kung hindi na tayo ay naatasang humayo, ibig sabihin lumabas at magturo sa iba't ibang pook. Ito po yung katotohanan ng Ebanghelyo, yung Great Commission sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, na sinasabi doon, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. At ang sabi po doon, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Ibig sabihin, tayo po ay naatasang mamatnubay at magturo sa lahat ng tao sa iba't ibang pook. Saan man po tayo, itinalaga ng Panginoon, ano man ang ating mga gawain, saan man po tayo pupunta, sa anumang dako, sa anumang lugar, naruroon po ang ating tungkulin upang magturo ng ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa diwa pong ito, tayong lahat ay may tungkulin upang maging tigapagturo at kanyang maging bahagi sa ministeryo o gawain ng pagtuturo. Makikita natin na matapos mangaral, ang ating Panginoong Hesus ay inutusan niyang sila ay magmisyon. Sabihin nga po natin, misyon. Inutusan ng ating Panginoong Hesus na mangaral ang kanyang mga alagad, na sila ay magmisyon sa pagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, yung pong pagtuturo ng ating Panginoong Hesus, ang nadarama po ng mga tao sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus ay hindi po ba yung mabigat na pananagutan? Kung hindi po ang nadarama ng mga tao sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus ay yung pag-ibig ng Diyos. Kung kaya't sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus, ang pinalalaganap ng ating Panginoong Hesus ay yung pag-ibig ng Diyos. Kaya ito po yung sinasabi sa Mateo 7:28 to 29. Anong sinasabi sa Matthew 7:28 to 29? Ang sabi po doon sa verse 29, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Sa ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesus, nadarama po ng mga tao ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po kagaya ng mga religious leaders and teachers noon na katulad ng mga Pariseo at ng mga eskriba. Parang matapos na sila ay magturo, ay nahihirapan ang mga tao. Ang ating Panginoong Hesus, sa kanyang pagtuturo, ang nadarama ng mga tao ay yung kanyang pag-ibig ng Diyos, kung kaya't napaka-powerful at nakakapagbago ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesus. Binibigyan din na hindi lamang ang mga pastor, hindi lamang ang mga diakonesa, ang mga diaconal ministers ang maaaring makapagturo, kundi ang sino mang kaanib ng iglesia na may kakayahan at mayroong pong huwarang pamumuhay. May kakayahan, mayroong pong huwaran o modelong pamumuhay. Sa pagtatapos po, nais kong bigyan natin ng pansin ang hamon ng pagiging isang tigapagturo o ng isang guro. Sa paanong paraan? Alam niyo po, sa banal na kasulatan, sa Old Testament ay may ginamit na salita. Ano po ang salitang ito? Ang salitang ito ay ang Rabbi. Ito po ay isang salitang Hebreo. At ito po ay ginamit na wika sa panahon ng Old Testament. At ang kahulugan po ng Rabbi sa wika o sa salitang Hebreo ay guro. Guro, ang kahulugan po sa Hebreo ay Rabbi. At nais ko po na bigyan natin ng kahulugan ng salitang ito. Rabbi, kung ikaw ay isang guro o ikaw ay isang Christian educator o Christian teacher,
Ano ang dapat mong alalahanin at ano ang dapat taglayin ng isang Christian educator bilang isang rabi? Ang una po ay letter R. Ikaw ay dapat nakahanda na maglingkod. Ito po yung tinatawag na paglilingkod na katulad ng ating Panginoong Hesus. Yung pong servanthood, nakahandang maglingkod, ready to serve. Bilang isang guro, nakahanda ka na sundin ang anyo at paraan ng pagtuturo ng ating Panginoong Hesus. Letter A, affirming the will of God. Affirming the will of God. Ibig sabihin, pinagtitibay mo sa iyong buhay at sa iyong pagtuturo kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi ka natatakot kung kinakailangang sabihin mo ang katotohanan. Kung kinakailangang ipahayag na ang mga bagay na ito ay hindi nakabubuti sa buhay ng pamilya, sa buhay ng isang tao, sa buhay ng pamayanan. Ang katotohanan, ito po yung affirming the will of God. Katulad po ng tema ng United Church of Christ ngayon, discerning and obeying the will of God in these critical times. Paano natin i-affirm, paano natin susundin, at paano natin tatalusin ang kalooban ng Panginoon sa panahong ito. Kung ating pong pinagtitibay ang kalooban ng Diyos, nakahanda po tayo na ito po ay ating gawin nang hindi po tayo natatakot. At mayroon tayong kahandaan na ito sa buhay. Kung kinakailangan na ito po ay gawin, ito po ang napakahalagang hamon para sa buhay ng isang Christian educator. Letter B, ito po yung napakahalaga na dapat taglayin at upang lumago sa pagkaunawa sa banal na kasulatan. Sabi nga po, Bible-centered, kinakailangan mayroon siyang banal na kasulatan, binabasa ito at ipinapahayag ito. Sapagkat dito nagmumula sa banal na kasulatan ang mga dakila at mga mahalaga na mga aral, atas ng ating Panginoong Hesus na magagamit sa pagtuturo at sa pagpapabulaan sa mga maling turo. At ang kahulihang titik ay letter I. Ito po yung identifying with people. Mayroong pagmamahal at nakikipagkaisa sa mga tao. Yung pong mayroong taimtim, may dalisay, may genuine concern. Mayroong pong pagmamahal at pakikipagkaisa sa mga tao. Ibig sabihin, sa pamagitan po ng tunay na pagdama at pagkilala sa kalagayan ng mga tuturuan o ng ating mga kapwa, ito po ang ilang paalaala kung ano ang dapat taglayin natin bilang iglesia. Kinakailangang maging ready tayo sa paglilingkod, i-affirm natin ang kalooban ng Diyos, ang banal na kasulatan ng patuloy po natin na pag-aralan at palaguin ng ating pananampalataya at patuloy na damhin at makiisa ng may pagmamahal sa buhay ng mga tao. Tayo bilang isang iglesia na nagtuturo, nakahandang humayo, nakahandang magturo at gayon din ang bawat isa po sa atin. Opo, sa ating pagdiriwang ng buwan ng Christian education at sa linggo pong ito, nating inaalaala ang ating mga tigapagturo, ang mga guro sa iglesia at sa buong sanglibutan. Sumaating pong lahat ang isang maligayang karanasan ng pagiging bahagi at kaisa sa gawain ng edukasyong Kristiyana. To God be the glory, tayo magsabi ng Amen. Amen.
Tayo pong lahat ay tumayo at inaanyayahan po natin ang lahat ng mga kapatid na mayroong pagpapasalamat at gayon din naman nagtatalaga ng buhay para sa ministeryo ng Panginoon na dumako po dito sa unahan. Ilagay po natin ang ating mga kamay sa tapat po ng ating puso. Tayo po ay sama-sama na dumulog sa ating Panginoon.
Salamat po sa inyong matyaga na pagtuturo. Salamat po sa inyong mapagmahal na paggabay. Kami po ay bunga ng inyong hapong kahandaan na maglingkod at itaguyod ang kalooban ng Diyos sa pamagitan po ng inyong pag-aalay ng panahon, ng inyong kakayahan, ng inyong buhay. Salamat po sa kahalagahan, aming Panginoon, ng inyong ministeryo ng pangangaral at pagtuturo. Ang iglesia, ang aming buhay at ang buong kaharian, Panginoon, ay patuloy na lalago, patuloy na magpapahayag ng kagilagilalas na pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng inyong hapong ipinagkatiwalang ministeryo ng pagtuturo. Aming pinagtitibay ito sa aming buhay, kagaya ng aming mga kapatid na nasa Board of Christian Educators, katulad ng aming mga Christian Education Workers, katulad ng aming mga kapatid na lay workers, sa lahat aming Panginoon na bahagi ng inyong pagtuturo at pagpapayaman at pagpapatatag ng pananampalataya. Nagpapasalamat po kami sa biyayang ito at aming itinatalaga ang aming buhay upang gamitin ninyo maging alulod at daluyan ng napakahalaga at banal na pananagutang ito. Ngayon ay pinagtitibay namin itong muli, Panginoon, at buklorin niyo po kami sa pagtataguyod ng may kasiglahan at may pagkakaisa sa ministeryo ng pagtuturo ng inyong hapong pag-ibig, ng inyong pagliligtas, at ng inyong hapong kaharian. Panginoon, sa aming pagdulog sa inyong banal na paanan, sa inyong hapong trono ng biyaya at himala, aming iniyuyuko ang aming ulo at ang aming mga tuhod, aming Panginoon, upang ipahayag na wala kaming magagawa kung kami ay patuloy na aasa sa aming buhay at sariling kakayahan. Nasa inyo po, aming Panginoon, ang banal na kapangyarihan, ang kapanatagan, ang katatagan, ang katagumpayan, ang kagalakan. Panginoon, mayroon kayong plano para sa aming buhay. Ang plano pong ito yung pinakamainam at pinakamabuti sa lahat na maaari pong maganap sa buhay ng bawat isa sa amin at sa aming pamilya. Nais po namin, Panginoon, na italaga ang aming buhay sa inyong planong ito. Sinasailalim po namin ng aming buhay at ng aming pong mga sambahayan ang iglesyang ito at ang buong pamayanan sa kabuuan at sa ilalim ng inyong banal na kalooban ng inyong plano. Panginoon, aangkinin namin ang kaganapan ng inyong planong ito para sa amin. At alam po namin ito ay patuloy na magdadala sa amin ng pinakamataimtim na mga pangarap at mga kahilingan namin at mga pagsamo namin, O Diyos. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming mga panalangin para sa mga kapatid na mayroong pong kabagabagan, mayroong pong mga pinagdaraan ng mga pagsubok, at gayon din naman sa mga kapatid namin na mayroong mga karamdaman. Tinataas po namin sa inyo ang kanilang buhay. Panginoon, ang inyong himala, ang inyong apong kapangyarihan, ang inyong mapagpalang mga kamay, ang ipatong ninyo sa kanilang mga ulo, ang inyong hapong mapagmahal na mga palad at mga bisig ang inyong ipadama sa kanila pong mga buhay sa mga sandaling ito sa pamagitan ng inyong pagmamahal at pagyakap. Sa aming kapatid, aming Panginoon na Reynaldo Sahor, tinataas namin siya sa inyo. Panginoon, bigyan niyo po siya ng inyong hapong himala, ng inyong kapangyarihan ng pagpapagaling. Hipuin niyo po siya, aming Panginoon. Inyo po siyang bigyan, aming Panginoon, ng inyong hapong mapagpagaling na
presensya, inyo nga pong ipagkaloob, aming Panginoon, ang inyo nga pong himala sa kanyang buhay sa mga sandaling ito. Panginoon, naririto ang kanyang mapagmahal na ina, ang kanyang magulang. Katulad ng maraming mga magulang, aming Panginoon, na dumudulog upang ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga anak, ay patuloy na makasumpong ng inyong hapong himala at ng inyong patuloy na pagpapalakas, ng inyong patuloy na pag-iingat, ng inyong patuloy na paggabay, patuloy aming Panginoon na pagkakaloob ng mga biyaya at pagpapala. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga sanggol at mga bata na naririto ngayon at maging naruroon sa kanilang mga sambahayan at sa iba't ibang dako sa sanglibutan. Tinataas po namin sa inyo ang lahat ng aming mga kapatid na pansamantalang malayo sa aming piling saan man sila naroon. Panginoon, patuloy na pagpapalain niyo po sila at gagamitin ang kanilang buhay. Ang inyong mga anak na patuloy na dumudulog sa inyo sa mga sandaling ito ng buong katapatan, kataimtiman, ng buong kadalisayan naming Panginoon ang kanilang pananampalataya. Inyong ipagkaloob at ang nila ang inyong banal na katugunan. At gayon din naman aming Panginoon, aming muli na itinataas sa inyong lahat ng mga guro sa sandaigdigan. Ang lahat ng sumasailalim sa licensure examination for teachers. Ang lahat ng mga guro ng Sunday School, Bible Study, at iba't iba po aming Panginoon na mga gawain ng ministeryo ng pagtuturo. Pagpalain niyo po sila, patuloy na maging bukal ng pagpapala para sa marami, upang maranasan ang inyong pag-ibig, pagpapatawad at ang inyong pagliligtas. Sa aming muli na pansamantalang pag-iwahiwalay at paghayo upang gampanan ang aming mga banal na pananagutan, amin nga pong tinataas sa inyo ang aming mga panalangin at may pasasalamat na tatanggapin ang inyo nga pong bendisyon. Pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin, tanggapin ang kanyang banal na kapayapaan at pagliligtas ngayon at magpakailanman. Amen.